Hi guys! Welcome to my channel. It's DNR, another vlog, another day. So for today's video, samahan niyo ako manood ng mga clips galing ulit kay Goosebumps Top 5. So without further ado, umpisahan na natin to. No? Pero before that, kung meron na kayong kape, okay na yan, goods. Kung wala pa, timplahan nyo na para mas intense ating panonood. Alright? So, banatan na natin to. Bago pa banatan ng iba. Let's go! Top 5 Ghosts Caught on Tape. Visitors Arrival. May kaibigan ang lalaki sa video na pinuntahan siya para i-celebrate ang kanyang birthday. Isang araw bago ang birthday party niya. Naisipan ng kaibigan niya na lumabas kasama ang iba pa niyang kakilala. Habang nasa labas, ang mga kasamahan nito ay binigyan siya ng mahihit-hit na may iba pang halong kemikal. At dahil dito nag-pass out siya. Bago mapansin ng mga kasamahan ng kaibigan niya, ilang oras na ang lumipas. At huli na nang tumawag sila ng ambulansya. Nang dumating ang mga paramedics, ang kaibigan niya ay brain dead na. Nilagay siya sa life support pero hindi rin nagtagal, binawian din ang buhay ang kaibigan niya. Ilang araw matapos ang birthday niya, bigla na lang may kakaibang pangyayari sa loob ng apartment niya. Do it again. Do it again. Horror? Think. Do it again. Jesus fucking Christ. The fan. Ano yun? Putik yan, gumagalaw. Do it again. Do it again. Galing ah, nag-timingan niya. Oh. Do it again. Bakit tao? Kulit eh, no? Inuutosan ah. Mga sara naman. Alright, fuck that. Habang nasa kwarto siya, bigla na lang nagsimulang magbukas-sara ang pinto niya. Kaya sinimulan niyang mag-record sa phone niya. Tuwing sasabihin niya na do it again, makikita ang kusang paggalaw ng pinto. Nang dahil sa kaba, ginawa niya ang normal response ng kahit sinong natatakot, ang magbukas ng ilaw. Ba't kasi nakapatay ang ilaw mo? Do it again. Do it again. Ang tapang na ito. Tapos, ang inis. Meron talaga. Okay. Walang tao eh. Shadow? Shadow? May pusa. Ang creepy naman yan. Yung pusa mo, itim pa. What is it? Nakatingin yung pusa. Hindi kaya yung pusa yun. Kahit na may ilaw na, diretso pa din ang paggalaw ng pinto sa harap niya. Wala kang makikitang kahit anong tali na humahatak dito. At paglabas niya ng kwarto, wala ka ding makikitang ibang tao sa sala. Hindi pwedeng hilahin yung pinto eh. No? Kasi two-way eh. Sasara, bubukas. Dalawang tali, kung meron. Creepy na. Pero ang tapang nito. Pusa niyang si Shadow. Si Shadow, niya ang camera sa kwarto niya.
Nagfi-flicker na ang ilaw sa loob na maaaring sign na may nagdi-disrupt ng energy nito. Naniniwala ba kayo na ito ang kaluluwa ng namatay na kaibigan niya para tuparin ang pangako nito na i-celebrate ang birthday niya? Ikaw na ang bahalang humusga. House renovation. Masayang-masaya ang mag-asawa na sina Tasha at ang mister niya nang mabili nila ang kanilang dream house. Ang farmhouse na binili nila ay gawa pa noong late 1800s. Sa excitement, sinimulan nilang mag-asawa ang pag-renovate sa bahay. Ngunit sa kabila ng excitement, meron din palang terrifying events na mangyayari. Nagsimulang makaramdam si Tasha sa bahay. Nagsimula ang pagpaparamdam sa kanya sa ilang mga pagkalabog. May mga gabi din na nakakarinig siya ng footsteps at pagulong sa harapan ng kanilang bahay. Live. Sa CCTV footage, may maririnig May nagagalang salita. Sabi nito, leave. Ito kaya ang kaluluwa ng dating may-ari ng bahay na pinapaalis sila. Bukod doon, tuwing umaga sa kusina, nagtataka si Tasha kung bakit lagi nalang nasa sahig ang cookbook niya. Kaya ang ginawa niya ay binuksan niya ang kanyang laptop at itinutok ang camera nito sa kanyang cookbook. Kinabukasan, nang tignan niya ang nangyari, lalo siyang kinilabutan sa nakita niya. Gumagalaw. Sanggala. Para may nagpupush talaga. Nakakilabot. Alauna ng madaling araw, biglang bumagsak ang 2 libro na parang may tumulak dito. Pagdating ng 3:00, nag-glide ng kusa ang mga libro hanggang mahulog ito sa sahig. Matapos noon, maririnig mo din ang mahinang boses ng babae na tumatawa. Bukod sa pagkakahulog ng libro, nagsimula na din niyang matagpuan ang ilang gamit niya sa sahig katulad ng kanilang picture frame. Ayon sa kanya, mas madalas ang pagpaparamdam ng mga kaluluwa sa bahay, lalo na kapag naiiwan siyang mag-isa. Habang vinivideo niya ang nahulog na picture frame sa sahig, bigla na lang gumalaw ang pinto sa harapan niya na lalo niyang ikinagulat. Sumara. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Dahil sa tuloy-tuloy na pagpaparamdam, nilabanan niya ang kanyang takot at kinumpronta ang anumang tumatakot sa kanya. I know this used to be your home, but this is my home now. You have to cross over. You cannot stay here. It's okay to cross over. Matapos niyang kumprontahin ang multong ng gugulo sa bahay, mas lumala pa ang mga nangyayari. Noong una, siya lang ang ginugulo nito. Ngayon, kahit mga aso niya, naging punterya na din ng mga dating naninirahan dito. Isang beses, vinidyo niya ang mga aso niya na pinakita niya sa kaibigan niya. Nagulat na lang siya sa sagot ng kaibigan niya. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Malinaw na makikita ang pag-akyat ng anino sa tabi ng ilaw sa kaliwa. Mula sa sahig, ito ay mabilis na umakyat papuntang kisame. Oo nga, no? Hindi lang ito ang pagkakataon. Parang napansin din ng aso. Nakikita niya ang parehong anino dahil ilang gabi matapos noon. Na-activate ang motion sensor ng CCTV nila sa harapan ng bahay nila. Ito ang kanyang nakuha. Yung motion sensor ng mga CCTV, accurate yan. Kahit may mga pusa dadaan, iilaw yan.
So kung wala ditong anything na pwedeng gumalaw, dapat hindi siya iilaw basta-basta. Shadow, oh. Pagbukas ng ilaw, biglang lumitaw ang anino at tila parang naupo pa ito sa silya. Ilang sandali din itong nanatili sa upuan bago ito umalis. Sa buong video na to, makikita mo ang progression ng pagpaparamdam ng multo sa kanya mula sa mga pagkatok, paggalaw ng mga gamit hanggang sa paggalaw ng anino. Ano sa tingin niyo mga ka-Goosebumps? Naniniwala ba kayong haunted ang nabiling bahay ni Tasha? Second floor tenants. Takot to. Ilang gabi nang nahihirapang matulog ang dalawang anak ng uploader ng video na inyong mapapanood. Naiiyak ang mga bata sa takot dahil tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, nakakarinig sila ng naglalakad sa second floor ng bahay nila. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay may 2 palapag, ngunit matagal nang bakante ang Parang second floor Pilipino ng to. bahay. At ang mga naiwan na lang dito ay ilang mga gamit. Kaya katakataka na may naglalakad dito sa gabi. Isang beses, tulog na ang mga anak niya nang makarinig siya ng mga kaluskos at paghampas sa itaas. At dito na nagsimulang mag-record ang ama. Sana may nagtatakbuhan eh. Wala akong latin ako. Ito. Diyos ko ito. Sino yun? Parang tao eh. Patulog mo. Tulog yung bata. Pero may second floor ba o parang pinaka 5. ceiling na yan? Lan? Lan? Sierra mo. May taas pala. Sana? Matakot naman yan. Yung taas na yan. Ba't ang dilim? Nako. Putang ina. Parang may tao sa taas. Pa? Dapat kumuha ka muna ng 2:00 pamalo. ng madaling araw, malalakas na Mamaya tao kaluskos talaga at eh. pagkatok ang maririnig. Para sa seguridad ng mga bata, inimbestigahan niya ang mga nangyayari. Naniniwala siya na 2 lang ang pwedeng may gawa nito. Kung hindi ito gawa ng mga katawan, ito ay gawa ng espiritu. Kakamatay lang ng ama ni Tantoy, kaya tinatanong niya kung ang mga ingay na naririnig nila ay gawa ng kanyang ama. Binuntahan niya ang second floor at sa puntong to, naging mas kakilakilabot ang mga Nako. mangyayari. Nako po. May tao. Pa, ikaw na pa? Grabe bilibin ako taas oh. Pa? Pinakausap Bilibin ko. ako butang pa kung ikaw na pa. Ay po, sanggala. Ang yawa na. Takot. Yung tinanong niya kung yung nag-pass away niyang tatay yun, magpatulog ulit ng gamit.
Meron nga. Pa ikaw napadili. Flashlightan mo kaya? Si Papa Mamaya, may dili. tao. Kung dili ni si Papa, iliyap ko daw isa daw. Iliyap daw. Pa? Ano yan? Jesus. Inakyat na. Hindi na si Papa ba? Iso kayong espiritu. Muna titibig ang ginadulas ng anak. Sa kanyang pagpapatuloy, dire-diretso pa din ang mga kakaibang nagaganap sa itaas ng bahay. Sabi pa niya na kung ang ama niya ang nandun, magpagalaw siya ng gamit. Matapos noon, may kung anong bagay ang bigla na lang nahulog sa harap niya. Ang teddy bear. Madilim ang bahay kaya hindi ko rin masasabi kung ano nga ba talaga ito. Pero makikita sa video ang paggalaw ng bagay na to. Bukod doon, makikita din ang biglang pagbagsak ng malaking teddy bear sa isang iba pa kwarto pala yun. na parang may kumatak dito. Ngunit Nako. hindi pa dito natatapos ang bangungot na haharapin niya sa gabi na yun. Nagkakalat ah. Napit tao din ang kwarto. Wala. Pagliyap na mong gamit na ba? Kung napit tao din ang kwarto. Ako ko nahadlok. Ay, sobra sa akin eh. Ikan sa pagkahan. Kung skin sa mga kabi, pagliyap daw. It's okay ba? Ang tapang. Ako na ko dali. Ang tapang na ito. Sa amin. Nilaglag na naman. Look, space kwarto. May nawa. Pinuntahan niya ang isa sa Umiyak. mga kwarto. Magulo at makalat dito pero patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa. Nagulat na lang siya nang bigla na lang nahulog ang salamin sa pagkakasabit nito at ilang sandali lang. Nakakakilabot na boses ng babaeng umiiyak ang narinig niya. Nais sanang makalabas agad ng kwarto pero bigla na lang nagsara ang pinto Ay, nito. napansin yun ah. Pinipigilan siya sa pagtakbo. Napamura na lang siya sa nangyari. Pagbukas Sinarangan niya na. ng pinto, wala din naman siyang nakitang tao doon at nagmamadali siyang bumaba sa kwarto Nako nila po. ng mga anak Ang niya. creepy nun. Bakit kaya puno ng kababalaghan ang second floor ng bahay nila? Ito ba ay gawa ng namayapa niyang ama o gawa ng mga espiritong naninirahan sa nakabakanting bahagi ng bahay nila? Ang creepy talaga nun. Grabe yun. Kinilibutan ako. Sariling bahay mo. May mga ganun paramdam yun. Hindi lang natin alam kung nun lang niya naramdaman yun o matagal niya nang naririnig, nararamdaman. Pero grabe yung mga paramdam nun. No? Sinabihan niya na magpagalaw ilang beses. Meron talaga. Tapos ang pinaka matindi doon, umiyak. May narinig siya. Talagang may kakaibang entity. No? Food delivery. Si Emma ay nagtatrabaho sa DoorDash sa Amerika para itong food panda kung saan mag-order ang customer ng pagkain at i-deliver sa kanila. Lahat ng dapat niyong malaman nasa title na ng video niya.
Karamihan sa kanila, bukod sa photos, nire-record din nila ang pagde-deliver nila ng pagkain as proof and para na din sa safety nila. Isang gabi habang nagde-deliver siya, she had a very terrifying experience na dahilan para itigil ang pagtatrabaho bilang DoorDasher. DoorDasher. Ito yung mga nagde-deliver, no, sa mga bahay-bahay. Kumbaga parang mga Grab dito. Nako, Hello? Hello? wala yatang... I have your DoorDash order. Can you put it on the stool, please? I'm not really supposed to come into houses. It's just inside the door. It doesn't really matter how far it is. I'm not supposed to. Please? It would make it easier for me. It's just kind of... Can't you just come to the door? It's just kind of a safety hazard for me to come in the house. No, I can't come to the door. Can you put it on the stool? It's easy. It's just inside. I'll just leave it here. I'm not allowed to come inside, and I will not come inside. Come on, fucking bitch. It's not hard. Yeah, no. Pagkababa niya ng pagkain sa pinto ng customer, the door just strangely opened by itself. Ito ang first sign to leave immediately. Matapos noon, maririnig ang boses ng babae sa loob ng bahay na pinipilit siyang pumasok sa bahay. Second sign. Sa una, kalmado pa ang boses na nakikiusap na ipasok ang pagkain sa loob. Can you put it on the stool, please? Parang kakaiba yung boses. Tumanggi ang Dasher. Naging agresibo na din sa kanya ang boses. I'm not allowed to come inside, and I will not come inside. Come on, fucking bitch. It's not hard. Yeah, no. And ito na ang final straw para kay Emma. Kaya matapos nun ay umalis agad siya. Sa una, iisipin mo parang normal event lang to between the Dasher and the rude customer. Pero ang nakakapagtaka, paano bumukas ang pinto ng mag-isa at bakit pilit siyang pinapapasok ng boses sa loob ng bahay? What could have happened if she granted the customer's request? Luckily, she made a choice to leave. Dahil kung hindi, we might have been watching something far more horrifying. Something we can't even begin to imagine. Child's playmate. Kung pumasok, Binivideohan ni Teffy ang kanyang anak na masayang naglalaro ng mag-isa sa sofa nila. As she continues to video her child, hindi lang pala ang bata ang nakunan niya sa camera. Panoorin niyong mabuti. ba't ganun? Every time may mga video na ganito, mag-iisip ko na may gagalaw sa video eh, no? Hinahanap ko na kung may shadow, no? Nadadala ko siguro nung ano eh, nung pinapanood eh, no? Parang in-anticipate mo na may gagalaw. Bata na naman. Nako po. Hindi pa talaga naglaro. Ang anak niya ay naglalaro sa sofa, akyat baba, takbo, tapos akyat ulit. Papasok sana siya sa kwarto, pero napahinto siya. Parang may nakita siya na tumakot sa kanya, kaya pinagpatuloy na lang ng bata ang paglalaro niya sa sofa. Habang umaakyat siya, meron na palang pale face na may mahabang buhok na nakasilip sa kanya sa baba. Ano yun? Ng crib. Although parte lang ng mukha nito ang makikita sa camera, makikita mo ang nakakatakot na tingin nito sa bata. Paulit-ulit na sinilip ng mukha ang bata. Parang hinihintay nito ang bata na bumalik sa kwarto. Muling pinuntahan ng... Ang creepy nun. May creatures dun. Yun siguro yung nakita niya kaya natakot noong una eh. Bata ang kwarto at sa pangalawang pagkakataon,
nagtuloy na siya. Nakikita kaya ng bata ang babaeng sumisilip sa kanya? Ano sa tingin nyo ang babaeng to? Totoo bang multo o gawa-gawa lang? Sana ay kinilabutan ka sa mga Matindi yung mga clips na yan. Buong-buo lahat. Talagang matatakot ka. So, iba-iba, no? May mga iba-iba talagang istorya ng kababalaghan, no? So, for me, yung nakakatakot, yung may mga nagdadabog talaga sa bahay, mayroong nagpapabagsak ng mga gamit. Kasi yun yung talagang, siguro, ngayon, pinapanood ko lang, pero goosebumps talaga eh. What more kung ikaw talaga yung actual na nakaka-experience. No? So, for me, yun yung mas sa akin horrific talaga yung ganong magiging experience. And I hope wala naman sanang ganun, di ba? Sana dito lang sa mga pinapanood natin ma-experience yung mga ganong bagay. Kayo, ano ba yung mga na-experience nyo? Yan. Meron din ba kayong mga na-experience na ganyan? Kababalaghan? Comment nyo nga dyan. So guys, natapos na naman ang ating pagbibigay ng reaction sa video galing kay Goosebumps Top 5. So maraming salamat sa pagsama sa atin at patuloy na pagsuporta. Inaanyahan ko lahat na mag-like, share, subscribe. Yung mga hindi pa nakasubscribe, please do it so. And syempre, click the notification bell para update tayo sa mga upcoming videos natin. Alright? So maraming salamat. Ingat po tayo lahat at God bless.